Sa pagitan ng tubig tabang at tubig alat, may isang espesyal na ecosystem na tinaguriang Guardians of the Coast. Mahalaga ang papel nito sa kalikasan at komunidad. May pagkakataon kasing nakadepende sila rito. Ang pambihirang klase ng kapaligidang ito ay nagpoproteksyon at nagbibigay tahanan sa iba't ibang uri ng mga hayop. Sa episode na ito ay talakayin natin ang lawak ng kahalagahan ng mga bakawan o mangroves sa ating kalikasan at kabuhayan. Nakamamangha ang katangian at nagagawa ng mga mangroves. Grupo sila ng mga halaman na may higit 80 species na karaniwang nabubuhay sa baybaying dagat at delta o yung isang anyong lupa na nasa bukana ng isang ilog at nasasalubong din ang dagat o karagatan. May kakayahan ang mga ugat nito na maka-adapt upang mabuhay sa tubig na may mataas na konsentrasyon sa asin. Ang ilang species na ang ugat ay may parang reverse osmosis filters ay nakakapag-block ng hanggang 90% ng asin mula sa pagpasok sa kanilang sistema. Ang mga pneumatophores o aerial roots naman ay lumalabas sa lupa para makakuha ng oxygen, lalo na kapag ang lugar ay naaapawan ng tubig dagat. May ilang uri rin ng mangrove ang maaaring mabuhay ng daan-daang taon. Halimbawa narito ang isang puno ng Rhizophora apiculata sa Australia na tinatayang mahigit 1,000 years nang nabubuhay. Gayunpaman, walang iisang scientific name ang mangroves, ngunit ang ilang genera at species na mas kilala ay ang Rhizophora, Rhizophora apiculata at Rhizophora mucronata, Avicennia o Avicennia marina at Soneraceae o Soneraceae alba. Naririto ang ilan sa mga mahahalagang tuklas tungkol sa mga mangroves. Una, nakakapag-absorb sila ng 4 times the carbon o blue carbon kumpara sa rainforest na tumutulong na mabawasan ang mga greenhouse gas ng atmosfera. Ang mga mangrove ay sumisipsip ng carbon dioxide sa pamamagitan ng photosynthesis at iniimbak ito sa kanilang katawan at sa lupa sa ilalim ng tubig. Dahil mabagal ang pagkabulok sa basang lupa, mas maraming carbon ang naiipon at hindi agad bumabalik sa atmosfera. Kaya mas epektibo silang nakababawas ng greenhouse gases kaysa rainforest. Pangalawa, ang mga bakawan ay nakakapigil sa mga dumi at pollutant mula sa lupa bago ito makarating sa dagat. Ang mga ugat ng mangrove ay nagsisilbing natural na salaan na humaharang at sumasala sa mga dumi at pollutant mula sa lupa bago pa ito makarating sa dagat. At pangatlo, pinapabuti nito ang kalidad ng tubig. Pinapabuti ng mangrove ang kalidad ng tubig sa pamamagitan ng pagsala ng dumi, lason at sobrang sustansya bago ito makarating sa dagat. Dahil dito, nagiging mas malinis at mas ligtas ang tubig para sa mga isda at iba pang lamang dagat. Kaya maraming isda ang pinipiling mangitlog sa mga bakawan. Sa katunayan, nakapagbibigay ang mga mangroves ng 70 to 90% na tirahan sa mga marine species. They also protect coastal communities from storm surges sa pamamagitan ng pagbawas ng wave energy sa 50 to 90%. Ang kanilang masalimuot na ugat at puno ay nakakapagpabagal at nakakapagpababa ng lakas ng dagat at alon bago ito umabot sa dalampasigan, na nakakatulong mabawasan ang epekto ng storm surges at pagbaha sa mga komunidad sa baybayin. Ipinapakita ng iba't ibang pag-aaral na ang bakawan ay kayang bawasan ang enerhiya ng alon at taas ng storm surge habang dumaraan sa mangrove forest, at mas malaki ang proteksyon kapag mas malapad at mas masagana ang kagubatan ng bakawan na nagpapagaan ng pinsala sa mga nasasakupang lugar. Mas nababawasan ang erosion at mas namimitigate ang epekto ng tsunami at naproprotektahan ang mga tahanan, taniman at infrastruktura sa tabing dagat, kasama na
ang buong komunidad na malapit sa mga dalampasigan. Hindi lamang sila halaman na nakatanim sa tabing dagat. Malayunin ang pagkadisenyo sa kanila at sa kung saang lugar sila lumalago. Isang buhay na sistema na naglilikha at nagme-maintain ng balanse sa kalikasan. Salamat sa agham na naging instrumento upang malaman natin ang mga katangian at benepisyo ng ecosystem na ito. At sa atin namang mga naniniwala sa dakilang may likha, na pagtatanto natin na sa bawat kaalamang kanyang ipinapahintulot na masilip natin, nabubuksan ang ating mata at diwa sa lawak at makabuluhan niyang wonders of creation.